Okay, baka may nililigaw dyan. The subject is monetary funds. If you can recall, I have uploaded yung lesson 5 nung December 18. That was the last lesson for 2023. Lesson 5. And you should have submitted yung mga activities. Pero ba ditong late enrollee? Wala naman siguro. So, lesson 6. So, ayan. So, Charlie, minsan, Charlie, pakita ka, Charlie, na. Charlie naman naasahan ko dito nag-open camera eh. Lesson 6, Monetary Policy Instruments. After this one, I'm going to give the first quiz, not the first. Ang aking pa-quiz ay minsan ay online, minsan ay post-test. Kasi ng post-test, after a lesson, binibigay ko yung quiz. No? So, bihira ako magbigay ng post-test. Karamihan ay online quizzes using MS Form or Google Form. But today, I'm going to give the post-test. Sabihin, after the lesson, I'm going to give a short quiz pagkatapos ng lesson na. That's the post-test. Nating title now, the Monetary Policy Instruments that we're going to use and record pa. Record it. Tayo ma-record it. Screenshot muna ako ng ating classroom. Okay. I'm moving my slide. Pag-usapan natin ngayon is the interest rate corridor. Pag sinabi ng interest rate, as finance student, alam niyo na yung ibig sabihin ng interest rate pagdating sa banking. Kasi pag sa banking, pag sinabi ng interest rate, ito yung pag mangutang ka sa bangko, ito yung interest rate ay charge nila sa'yo. For example, 20%. Nangutang ka ng 20,000 sa bangko, magkano interest? Sabi ng bangko, 20%. Kapag may deposit ka naman sa bangko, nag-earn ka naman ng interest. Sa dalawang klase yung interest natin sa bangko. It can be interest expense pag nangutang ka sa bangko. It can be interest income if may deposit ka sa bangko as investment. Siyempre, mas maliit yung interest rate ng interest income. Let's say interest income is only 1%. But the interest expense na binabayaran mo sa bangko pag mangutang ka ay 20%. So malaking discrepancy, no? Pag nangutang, mahal, pero yung pera mo sa bangko, kunti lang yung interest na binabayaran. Yan ibig sabihin ng interest rate pagdating sa banking. Now, sa banking, may tinatawag tayong interest corridor. Ito yung interest rate na sineset. Ang nagsiset ng interest corridor. Ang corridor, by the way, if you are not yet familiar, corridor is like this one. The corridor. Parang sa atin, ito yung daanan, di ba? Pasilyo.
Ang pasilyo, ano siya, enclosed. Sarado. Pasilyo ng building, di ba? Pasilyo ng bahay, pasilyo ng isang establishment. Pero basically, ang itsura ng corridor, straight siya, enclosed, may sara sa magkaliwang sides, may sarad, may floor, may ceiling. That's basically corridor. Kapag sinabi nating interest corridor, yung central bank ay nagsiset ng interest na nasa loob lang ng corridor. Sabihin ko ng interest rate, hindi pwedeng lumampas kasi may nakaharang ang corridor, di ba? So, yung mga bangko, sila ay being directed by the central bank na mag-set ng interest rate na hindi lalampas sa ceiling, hindi lalampas sa floor. Pag sinabi ng central bank na, okay mga bangko, pag nagpautang kayo, ang interest rate na pwede lang i-charge sa mga borrowers ay hanggang 20% lang. Yan ang sabi ng bangko. Tapos sabi ng central bank pa sa mga bangko, pag nagpautang kayo, ang pinakamababang interest rate ay charge nyo ay 10%. So may limit sabi ng central bank sa mga bangko. Pag nagpautang kayo, 20% ang pinakamataas, then 10% ang pinakamababa. Yan ang sinasabi nating corridor. Kumbaga, lahat ng bangko ay umiikot lang sa isang interest rate na sinet up ng central bank. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong mababa, hindi lumalampas sa ceiling, hindi lumalampas sa floor. Yan ang tinatawag natin interest rate corridor. Paikot-ikot lang sila doon. Hindi ka pwede lumampas. Kasi pag lumampas ka, kawawa naman yung mga borrowers pag nag-charge na example, 25% na interest, kawawa ng utang sa'yo, di ba? Kaya that is the reason why central bank sets a corridor, naka-box ang mga interest rate na kina-charge, tapos mga interest rate na binabayaran sa mga depositor. Okay, so yun ang that is the rationale na tinatawag nating interest rate corridor sa mga bank. And why central bank is setting up a corridor? Bakit may ceiling? Bakit mayroon siyang floor? Pag sinabing ceiling, ito yung interest rate na pwedeng charge na pinakamataas. No? Pag sinabing floor, ito yung interest rate na pwedeng charge na pinakamababa. The ceiling and the floor. So ito yung tinatawag nating upper bound. Ay upper bound ang mga interest rate. Ay lower bound ang mga interest rate. Parang sa di ba, personally, pag nagpautang ka, huwag masyadong taasan. Kasi kawaway mo na borrowers mo. Huwag mo masyadong babaan kasi baka wala kang kita di ba? Eh meron tayong upper bound and we have the lower bound. Pag sinabi nating upper bound, ito yung ceiling rate, no? Na sinacharge ng central bank pag siya nagpapautang sa mga commercial bank. We have been talking about this one, no? Yung mga bangko, ang malaking bangko, ang maliit na bangko, BPI, Metrobank, the BDO, sa mga maliliit like the Makati, Rural Bank, the Rural Bank of Tarlac, mga maliit na bangko yan. Sila lahat ay controlled by the central bank. Parang sa mga university, no? A lot of universities are being controlled by CHED. Yung mga bangko ganun din, pero hindi CHED. That is a central bank, no? Na control sa kanila. So, pag mayroong central bank na nag-control, yung central bank nagsiset ng interest rate. No? Tapos yung central bank sa mga bangko. Pag kayo naubusan ng fund, kaya kayong pumunta sa central bank para mangutang. Example, BPI, naubusan ng pera. No? Kailangan ng BPI ng 50 million additional capital. Then pumunta siya ng central bank.
Sabi ng central bank, o sige, pautangin ka namin, ang interest rate ay 20%. That is the ceiling. No? So, umutang yung BPI, tapos ginagamit naman ng BPI yung pera na pampautang din sa mga depositors. Ibig sabihin yan, kung yung central bank ay nag-charge ng interest at 20% sa BPI, yung BPI hindi sa pwedeng lumampas sa 20%. Pwede sa mag-charge ng BPI, pwede mag-charge ng mga interest expense sa mga borrowers niya na 20, 19, 18. Pero hindi pwedeng 21. Kasi nga, yan ang nakaset ng central bank. Sabi ng central bank, ayan, sinagset na nga ng 20%. O, di ka na pwedeng tumaas dyan pag nagpautang ka. Kaya nga, that is the reason, no? Bakit may ceiling yung interest rate na binibigyan ng central bank. Para yung mga bangko, hindi na lalampas doon. Okay, so pag may upper bound, meron ding lower bound. So conversely, ang lower bound o yung floor, no? Kung tinatawag nating floor, yun sa corridor, the floor rate, ito yung interest rate na pinakamababa na pwedeng i-charge ng central bank. Sabi ng central bank, sige, ang interest rate na pag namin is 20. Yan. 10 to 20% ang i-charge na interest namin sa BPI. Yung BPI, pag nagpautang sa mga depositor, ganun din, no? Hindi sa pwedeng tumaas or lumampas doon sa ceiling. Kasi pag tumaas sa 20% yung pautang ng BPI, so what will happen, hindi na ma-encourage sa mga depositor na mangutang. Sa bangko, di ba? Sa BPI. Mga bangko naman kumikita mga bangko doon sa mga nag-i-invest sa kanila or umuutang sa kanila. Kasi pag umutang sa BPI, imagine mo to ha, pag si Mr. A ay umutang sa BPI ng 1 million, tapos sabi ng BPI, ang interest rate ay 20%. So that is 200,000 pesos. Ibig sabihin niya, yung BPI ay meron ng kita na 200,000 doon sa inutang ni Mr. A. Nakita sila doon. Isang tao lang yan. Now, pag dinaasa ng isang bangko yung interest rate, let's say 30%, alamang si Mr. A hindi na mangutang kasi masyadong mataas. So kung hindi na ngutang ni Mr. A, wala na ngayong income ng bangko. Kaya nga meron tayo, ina-stabilize natin yung interest rate na para ma-encourage sa mga depositor to borrow from the bank. Madali sa corridor, di ba? Okay, so you know now the concept, the interest rate corridor. Kumbaga, hindi ka pwedeng namuha sa corridor pag ikaw nag-charge ng interest doon sa mga nangungutang sila. Para stable, di ba? Para nakakulong lang sila. Di ba, walang masyadong lumalabas, walang masyadong lumalabas. Okay, so let's move the central bank intervention. Central bank utilize interest rate corridors to intervene. Yan. Ensure na yung market rates or interest rates is stable sa isang limit na 10 to 20%. Yung 10 to 20% is, sample ko lang yun guys ha. Kasi hindi naman laging 10 to 20%. Pwedeng babaan pa yung interest rate. Sabihin natin example hanggang 12 to 18. 12% ang floor, 18% ang ceiling. Sabihin, kung nangutang ka sa central bank, 18% yung babayaran mong interest. So, pag pinautang mo yung pera na yan, huwag ka rin lalampas sa 18% para stable, mas promoting liquidity. Pag sinabi natin liquidity, sabihin niya maraming pera sa circulation. Okay? Pag yung interest rate ay mababa. Example, sabi ng bangko, sabi ng central bank, pag nangutang sa akin ng BPI, ang interest rate at charges namin ay 15% lang. So
So pag nag-quote ang BPI sa mga depositor, 15% lang din. Right? So, ibig sabihin yan, pag 15% ang interest, mangutang ka ba? Yes. Pag 14% interest, mangutang ka? Yes. Ipag 10%, mangutang ka? Yes. Kasi ang interest rate mababa eh. Ibig sabihin, pag mangutang ka ng 1 million sa Mike Please, paano? Sino ba yan? Mute. Okay. Kapag yung interest rate kasi pababa ng pababa, from 20%, naging 18, naging 17, naging 12, naging 10%. Anong tendency? Mangutang ka ba? Yes. Kasi pag nangutang ka sa bangko ng 1 million, ang interest rate 100,000 lang eh. Pag nangutang ka ng 100,000, ang interest 10,000 lang. So, you will be encouraged now to borrow from the bank. So, pag marami nangutang sa bangko, sabihin niya, maraming may pera. Ibig sabihin ng maraming pera, liquidity. Sa naming liquidity, ito yung maraming pera ang mga tao na pwedeng gamitin sa mga transactions. Marami silang pera sa bulsa. Marami silang hawak-hawak na pera. There is liquidity. Naging liquid ang mga tao kasi nga, they were able to borrow from the banks. Kasi nga, bababang interest. That is one reason bakit may intervention ang central bank. Binababaan, hindi pwede lumampas. At a certain level yung interest rate na pwede charge ng bangko. Otherwise, masyadong mataas yung interest, walang mangutang sa bangko. Pag walang mangutang sa bangko, walang pera mga tao. Pag walang pera mga tao, it means walang liquidity. Wala kang gagamitin pera for transactions. That is the rationale bakit nakikialam ang central bank dun sa mga interest rate. Kasi pag hinayaan ng central bank na yung mga bank ay mag-charge ang mataas sa interest, wala na silang borrowers. Wala na silang kita. Diba, Jenny Lynn? Yes. Ayun, tumagot na. Removing my slide. Purpose and challenges. Understanding the rule of interest rate corridors in economics. Ayun, sinasabi ko kanina, isa sa mga reason bakit may corridor na umaps ang pag-charge ng interest is yung ng liquidity. Liquidity ng mga banking system. Kasi ano tayo, chain reaction tayo. Pag nagutang ba ako sa BI, sa central bank, mas mababang interest, the banks will be encouraged to borrow from central banks. O, tuwang-tuwa sila kasi kahit naman sino, di ba? Pag nangutang ka tapos ang interest ay napakababa, you'll be encouraged to borrow from the bank. Kasi mga bangko, pag nagpautang yung central bank sa kanilang murang interest din, they will be encouraged as well, no, to borrow from central bank. Para meron sa magamit ng mga capital or pera. So that is liquidity. Para ma-encourage mga taong manghiram. Kasi pag walang pera yung tao, wala silang gagamitin in purchasing products of businesses. So, pag maraming pera ang tao, they are liquid. It means they have cash or money to be used in purchasing products, services. So, dynamic yung economy pag maraming transaction nangyayari. Kasi may pambili yung tao. Kasi pag walang pambili yung tao, pag hindi liquid yung tao, lalangawin yung mga paninda, di ba? Lalangawin yung mga products, services. Hindi masyadong dynamic ang commerce pag walang pera. Kaya nga, paglabas ng pera, parang pambili mga tao.
para maganda yung flow ng commerce. May buying and selling, no? Kasi pag walang pera, tulad ng Christmas, di ba? Di ba ang dami yung pera ng Christmas? So pag marami nagbebenta, kasi may pambili yung tao. Pero hindi nagpo-function yung sa pera na nanggaling sa mga bangko. It creates liquidity. And the second reason bakit may central bank, nalilito ako minsan babanggit ko central bank. Saan BI yan? Saan hindi ay? Central bank, Bangko Sentral, ayan. Anyway, ang tawag sa central bank natin ngayon is Bangko Sentral. That is central bank. Now is Bangko Sentral. The second one, it is stabilization of rates of interest rates. Hindi lalampas isang certain level. The second one, market distortion, mismanagement of the control speed can lead to market distortion affecting banking. So hindi pwedeng ma-distort, hindi pwedeng lawakan, hindi pwedeng habaan yung koridor ng mga bangko. Ang pwedeng gumawa ay yung central bank lang. Kasi pag yung mga bangko ay if we are allowed to widen the corridor, we are allowed to increase the interest rates lampas ng 20%. So, ano mangyayari? Kaya meron tayong central bank, no? Central bank yung what you call this one? The gatekeeper. Siya yung taga-manage ng corridor na siya lang ang pwedeng mag-lower, mag-increase ng interest rates na pwedeng gamitin sa mga banking industry. This one reason. Mga late na commerce na ako, hindi na mapasukin, masyadong late na kayo. Standing liquidity facilities. So the word liquidity, as I mentioned kanina, liquidity means parang may station brown. Kaya ang liquidity. Yung pera ay buhos lang ng buhos. Free-flowing ang pera. No? Pag sinabi natin liquidity. Minsan ikaw ay liquid. Personally, minsan ikaw ay hindi liquid. Pag sinabing liquid, marami kang perang pambili, pambayad. Diba? Minsan naman, hindi ka liquid. Kumbaga, wala kang hawak na cash. Kasi yung cash mo, sa bangko. Withdrawin mo pa. Diba? May pera ka pa, pero hindi ka liquid. Kasi pag sinabing liquidity, personally, a person has enough cash to pay immediate expenses, to pay yung mga obligations na dapat ay bayaran na agad. That is liquidity. Kasi minsan, di ba, may pera ka, pero hindi mahawak. Sa property, sa stocks, sa bonds, sa investment. Yan, stable ka financially pero hindi ka liquid. Kasi wala kang hawak na pera na pwede mong hugutin agad-agad. That is liquid. Okay, so ang liquidity, mayroong mga bangko na pwedeng utangan set by the Bangko Sentral. Tinatawag natin mga liquidity facilities or the SLF. Parang sa isang klase, di ba? Meron kayong isang, I don't know kung meron kayong classmate na ganun. Isang classmate na pwede nyo utangan ka agad. Yan, meron mo sa inyong ganun. Na parang sa iyong takbuhan, ganun. Parang siyang takbuhan. Na classmates sa para silang takbuhan. May mga ganun bang may ganun bang classmates na naka-ready pa utangin ka just in case ikaw ay kinapos or naubusan ng pondo?
Ay, si Jenilyn pa rin isa. Takbuhan. Charlene po. Charlene, ayan. Si Jenilyn, si Charlene, sino pa? Dalawa na. Diba? Kasi marami kayo, ibig sabihin yan, I mean yung batch nyo ha, yung batch nyo ng first year, diba marami kayo? Tapos ng 50. So may mga classmates na ready to lend cash. Takbuhan. O pag wala si Charlene, o di si Jenilyn. Pag wala si Jenilyn, sino pa? Crystalline, puro lin ang ng dulo ah. Ayan. Charlene, Jenilyn, Crystalline, Cassandra Lynn. Sino pa? So, a group of classmates na always ready. No? Now, sa banking, may ganun din. Ito ang mga tinatawag natin mga standing liquidity facility. Ito yung mga bangko na medyo stable that the other bank can borrow from sa isang banking system. They can provide emergency. Ayan. The word is emergency support sa mga iba pang mga bangko na medyo mahina. Parang sa inyo, di ba? Ibang classmates na medyo naubusan minsan. Tapos, a group of people can then emergency fund support. Sa banking, ito yung mga SLF. Ensuring stability in the financial system. We help to maintain confidence among market participants. Ito yung mga bank or facility na medyo stable. Medyo liquid. May perang pang ready kami sa mga ibang bangko or in your case sa mga classmates o may ibang negosyante, no? Pero mga group of businessmen na kaya kapag mag-negosyante ka later on, it is good na meron kang isang organization na kinabibilangan, no? Like Makati Business Club, Lions Club, Rotary Club, no? Para pag nabusa ka ng fund, pwede kang umutang sa mga network of businessmen na kasama mo sa organization. Yan. Parang networking yan eh. Ha? Na meron ka mga pwedeng takbuhan at negosyante ka. Kasi pag negosyante ka hindi ka pwede mautang sa mga ibang individual kasi malaki ang fund na kailangan mo. So, kanino ka pwede mautang? Sa mga kapwa mo rin businessmen. It's important na mayroon mga ganitong mga facility, standing liquidity facility. Okay, so I'm moving my importance. So, bakit dapat mayroon mga liquidity facility? O bakit may important ay mga classmates that are ready to lend money? Financial stability, emergency liquidity, support, smooth market function. Kasi pag wala ka ng pera isang business, diba? So wala silang operation na pwede mangyari. Pag walang operation, so walang mangyayaring buy and selling. Kasi wala silang product. Pag walang buy and selling, yung pera ng mga customers stagnant lang. Parang hindi sa ikot, no? So, important na may buyer, may seller. Pag wala ka talagang gagastusin, wala kang product. It's important na meron kang nagkakautang. So, sino naman sinamakulong? Ay, napatay, masyadong late na. Now, sino ang pwedeng takbuhan? O sa inyo, di ba? Sabi ko kanina, sinong pwedeng takbuhan? O si Charlene, Jenilyn, Crystalline, Cassandra. Pero may criteria. Pag sa mga bangko, para ma-consider kang SLF or Standing Liquidity Facility, may criteria before you can be considered as SLF. Mga eligibility criteria tawag natin.
So, ano yung mga criteria na tinitingnan parang isang institution, banking institution can be considered as SLF. Yung first one, dapat may financial stability. Kapag mangutang ka, siyempre, di ba siyempre, pag nangutang ka, di ba, example, si Shell nagpautang. Kung ikaw ay magaling kang business admin, financial management student, nag-graduate ng BMC, hindi ka dapat basta-basta nagpapautang. Kasi risky yan, di ba? Pag nagpautang ka, hindi lang magbabayad. So dapat tinitingnan natin yung mga bangko or mga classmates na pwede mong pautangin. Huwag basta-basta pautang. Anyway, minsan naman pautang tayo ng pautang, di ba? Hindi natin tinitingnan. Basta, kailangan ng isang classmate, o itong pera, sige. Pero pag bangko ka na, at nag-utang yung isang bangko sa'yo, dapat may criteria kang tinitingnan dun sa bangkong mangutang sa'yo. Pwede ba sa'yo, di ba, pag nagpautang ka, tinatanong mo, ito bang classmate ito ba yung masipag magbayad? O baka mahihayin magbayad to? Ito bang classmate ay ka-block to? Pagka-block section ko to, paputahin ko kasi araw-araw ko makikita di ba? Pag irregular, mahirap. Right? Pag-transfer, pagbago lang yung classmate, magdadalawang isip ka, di ba? Or ito ba may history na hindi nagbabayad? Yan mga criteria sa mga classmates. Sa mga banking, may eligibility criteria before they can borrow. For example, dapat financially stable yung company na mangutang sa'yo. Kasi mas maganda magpautang pag between two borrowers, individual and a business. Siguro mas magandang pautangin yung business. Kasi yung business, pagkakaroon ng net income sa kanyang negosyo. Diba? Individual, wala. So dapat ay stable. Sa mangutang sa'yo. O pangalawa, ang pautangin nyo ng isang SLF, dapat merong collateral. Diba? So, can you recall? Ano ba yung tinatawag na collateral? Personally, di ba? Personally, hindi sa bangko, sige. Personally, meron ko bang alam na collateral, Jenny? Sir, yung halimbawa, kapag nautang ka sa isang tao, tapos wala ka pang pambayad, pwede mo i-collateral yung isang bagay na meron ka, parang relo mo, parang ganun. Yes, oo, tama. Parang sa nag-pawn shop ka, di ba? Nagsangla. Kumbaga itong sanla, no? Pag nangutang ka sa Cebuana, hindi ka papala yung Cebuana pag walang collateral Anong collateral mo? Di yung relo, di ba? Sing-sing, ginto. Doon. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko minsan mag-invest ka sa magandang investment, ginto. Kasi ang ginto, nasasanla. Ang bilis ng pag-increase ng price ng ginto. So para malaman ang value ng inyong alahas, sanla mo. Gaya mo sa collateral. Kasi dyan mo malalaman no? Kung may value ba ang iyong alahas or wala. Sanla mo. Para malaman. Kasi minsan nalaman yung bracelet mo dati 8,000. Tapos after 1 year, sinanla mo ulit, naging 16,000. Sabihin niya, nalalaman mo yung value ng collateral. Ng iyong alahas. Ayan, pag sa sanlaan yan, di ba? Pero pag sa bangko naman, pag lumutang ka sa bangko, yan pwedeng alahas, yan pwede sa bangko. Ayun, land title, yan pwedeng collateral yan Titulo ng sasakyan, ORCO ng sasakyan, land title, yan, pwedeng pa yan, collateral. Bago pa utangin. Para safe yung para safe yung fund na pinautang sa'yo. Pangatlong criteria bago magpautang, siguro mo muna na yung company o yung bangko ay may effective risk management.
operation ng isang bangko ay bara-bara. Di ka pautangin ng ng isang bangko pa. Kasi wala kang risk management. Pag walang risk management, isang company, isang bangko, talagang magsasuffer yan ng net loss. Mas maganda isang company or bangko na may magandang risk management program kesa wala. Kesa mga company or mga bangko na bara-bara. Isa pa muna yung mga naging sa participation. Ang eligibility criteria. Okay, the next topic, this is the last topic. Ito yung open market operation. Buying and selling government securities. Central bank activity buy and sell government securities. Itong word na government securities. Ito yung tinatawag natin mga bonds or treasury bills. By the way, as financial student, this time malamin na yung mga investment na pwede yung pasukin. Ang pinaka-common na investment ay yung mag-deposit ka sa bangko. Savings account deposit or time deposit, checking account. Yan, no? Sa mga investment, yung bibili ka ng property. Sa mga investment, forex. Sa pang investment, mga cryptocurrency. Sa investment, stocks, mutual funds, tapos bonds or government securities or treasury bills. So yan ang tawag natin siya. Shortcut ng government securities, treasury bills or bonds. Ang bonds kasi guys, basically ng bonds, yung word na bonds, yan ay pautang. Lalo si promissory note. Maraming klase ng promissory note. Ang isang private company can issue bonds. Ang isang government pwede mag-issue bonds. Kapag ang government ay nag-issue ng bonds, ang tawag natin doon ay treasury bonds. Yun. Treasury bonds. Okay? So that is an investment. Sa mga ang government pwede magbenta ng bonds. Ang isang company, isang bangko pwede magbenta ng bonds. Ayun, sa anong reason bakit ang isang government o isang company ay nagbebenta ng bonds? So, as example, sabi ng Philippine government through central bank. Sabi niya, okay, ang Philippine government will sell treasury bonds or treasury bills. Sinong gustong bumili? Yan. Nagbebenta ng bonds, no? Tinatawag natin government securities. Nagbebenta yung bonds. Ang kanilang bonds marami. Sinong gustong bumili? Sinong gusto mag-invest sa bonds? Sabi ng Philippine government. Hindi kayo lahat din nagtaasa ng kamay. Nagtaasa ng kamay si Charlene Jeneline, si Pauline, marami pala dito kung limang dulo. Rizalin, dami Diba? Stalin, Sophia Lin. Okay. Kaya sila, binanggit ko, bumili ng bonds sa Philippine government. Kasi meron silang pera. Basta nasabi ko, pag mag-invest kayo, ang perang gagamitin nyo ay mga perang excess money nyo na lang. Yung mga savings nyo. No? Huwag yung pag-invest sa bonds, mga perang ginagamit nyo sa expenses.
Hindi pwedeng tuition fee, tapos sabi ni Genevieve, pambili ko mo lang bonds na baka lumago pa. Hindi pwedeng ganun kasi ang bonds ay matagal. Matagal ang balik ng bonds. Anyway, sige, sabihin natin yung mga pera niya ay excess. Mga ano yan, mga savings niya yan. Binili ng bonds sa Philippine government. That is your investment sa Philippine government. Kasi, pag yung perang pinambili niyo doon, after 3 years, yun ay lumalago. That is basically bonds. Kasi ang bonds basically, ayun ay promise ng isang tao na yung perang pinambili mo, and ko promise ako na after 3 years, ito ay mag-earn ng interest. Na 3% for example, bawat taon. So after 3 years, yung pera mong 10,000 na pinambili mo ng bonds, yan ay lalago or mag-earn ng interest after 3 years. So naturally, you will be encouraged to buy bonds kasi lalago yung pera mo eh. After 3 years. Yan. So, ang reason bakit may mga bonds injecting liquidity. Pag yung central banks, di ba sabi ko ang central banks pwedeng bumili, pwedeng magbenta ng government securities. Para magkaroon ng pera. Pwedeng baliktarin natin example. Company naman yung magbebenta ng bonds. Kasi pwede magbenta ng bonds ang government, tapos pwede na magbenta ang private companies. Puro bonds yan. Para may magamit na investment yung mga tao. So, pag may nagbenta, ibig sabihin yan, may tinanggap siyang pera. That is liquidity. Pag bumili ka naman, sabihin, gumastos ka ng pera. Ito nababawasan ng liquidity. It's either injecting or withdrawing liquidity. So, pag injecting liquidity, pag dumami yung pera ng isang company, that is injecting liquidity. Pero pag yung company yan ang bumili, that is withdrawing liquidity. Kasi, pag palabas yung pera, nawala ka ng pera, di ba? So, hindi ka na liquid. Pero pag tumanggap ka ng pera, yung pera pumasok sa'yo. So, it means liquid. That is liquidity. Kaya, there's one reason bakit may mga investment. Kaya sa investment, may tumatanggap ng pera, may gumagastos ng pera. Yung pera paikot-ikot lang sa isang economy. Marami nagpapasukan sila. Yung mga lito-lita kayo ha. Okay. Commercial banks play crucial role. OMO, o this the open market operations. Yung mga bangko kasi, di ba, sila yung mga parang mga intermediary. Sila nagpa-facilitate ang flow ng pera. Example, pag mayroon kang pera, no? Pag mayroon kang pera, at may gusto kang i-investan, dumadaan sa bangko eh, no? Kaya nga you're encouraged to use banking. Gamitin natin yung bangko sa pag-facilitate, pagtanggap, paggastos ng pera. Dapat dumadaan daw sa bangko. Kaya nga, meron tayong mga online banking ngayon, di ba? Pag magbabayad ka ng bills, dumadaan sa bangko, di ba? Pag tumatanggap ka ng income from, example, customers abroad, dumadaan ng bangko. So, may role mga commercial bank as intermediaries between persons, between central banks. Pag nangutang mo sa bangko, pag ikaw bibili ng bonds sa bangko, kaya mga bangko nagbibenta ng bonds. So, pwedeng investment guys, ang bonds, hindi lang stocks ang investment. Ang bonds, mas safe siya na investment kaysa stocks. Ang stocks kasi, yung price niya bumababa eh. Pero yung bonds, ano yan, sureable yan after 3 years, yung binili mong bonds, ay tumataas ang kanyang value. So, meron ka ng interest.
example lang sa isang bangko. Lahat kayo dito sa Zoom meeting na to, sa MS Team meeting na to, mabilang ban sa akin. After 3 years, ang 10,000 yung magiging 10,000. O diba, sabi mo, okay sige, yung aking 10,000, wala namang ginagawa, nakabalhan lang yung aking 10,000. Sige, pasok ka sa investment funds. Hindi mo naman lang yan after 3 years, no? Lumabas yung 3 years, yung 10,000 mo naging 15,000. Kasi nag-earn siya ng interest. O ganun yung ganun yung function yung bonds. So during an open market, pag sinabi natin open market, by the way guys, no, ito yung mga, lahat tayo ay may chance na bumili, mag-invest, bumili ng bonds sa isang financial system. Yun nga lang, pinapadaan natin sa bangko. Pwede kang bumili ng bonds, pwede kang bumili ng stocks, pwede kang mag-invest, pwede kang mag-invest sa time deposit. Yan, sa bangko naman. Yes, banks are part of open market operation kasi nga we can go to the commercial banks and deposit. Yung ba ginagawa TD or time deposit? Mas malaki interest ang time deposit. Kasi kayo nga, meron kayong mga bangko ngayon, may mga bank account kayo. Kaya lang ginagamit niyo lang sa sa payroll. Diba? Pagpasok ng payroll, withdraw. Walang natitira. Iba naman talaga nag-open account para mag-save, mag-ipon, checking account or savings account. Iba naman, yung talagang yung madalang pera, yung sobrang pera talaga, pinapasok sa time deposit. Kasi sa time deposit, mas malaki interest. Kaya lang, sa time deposit, siyempre, hindi mo siya pwedeng galawin. Example, si Charlie, nanalo ng loto, 1 million. Pinasok sa time deposit. Sabi ng bangko, sige ma'am, yung 1 million mo, i-time deposit mo dito ng 1 taon. Tapos, meron siyang interest na 3%. 3% bawat 1 taon. Okay? So, magkanong 3% ng 1 million? Diba? That is 30,000. Diba? 3% lang ng 1 million after 1 year, that is 30,000. So pag tumataas ang iyong time deposit, tumataas din yung interest. Si Shirley natuwa. Sige, gagawin ko ng 10 million. 10 million time deposit, 1 taon walang galawan, interest 3%, 1 taon meron siyang 300,000. Shirley, okay na ba sa 300,000 bawat 1 taon? Interest lang. Yan lang ay yung ma-withdrawin. Yung 10 million, huwag mo lang galawin. Ang gawin mo yung interest lang. That is 300,000 per year. That is time deposit. Kaya lang, siyempre, pag may deposit, hindi mo siya pwedeng galawin. Kasi pag ginalaw mo, pag binawasan for example yung TD, automatic, forfeited. Forfeited yung interest. Ito yung passive income. Tinatawag yung mga passive income doon, no? Mga 10 million, dinaposit sa bangko, time deposit. Tapos rate 3%, that is 300,000 per year. 300,000, divide mo ng 12. Bawat buwan, may 25,000 ka. Interest lang yun. Okay, moving this one. Okay, ito yung mga open market operation. Ito ang sinasabi ko kanina mga bonds, no? Treasury bills and bonds. Bonds are essentially IOU. Bonds are promissory note. Kung sino nagbenta ng bonds, yan ay promise nila sa'yo na after 3 years, yung 10,000 mo ay magkakaroon ng 3% na interest. Ang bonds ay promissory note. Long-term promissory note or IOU. So pag bumili ng bonds sa kanila,
nag-promise sila sa'yo na after 3 years, yung 10,000 mo ay magiging, let's say, 15,000. That is bonds. Kaya binibenta nila yan. Kaya nga, mga nagbebenta ng bonds ay talagang meron talagang sure buyer ang mga bonds na yan. Kasi tumataas nga naman, di ba? And that is basically bonds, no? Bonds are investment. Sample ng bonds. On January 1, 2026, the government is offering a 3-year treasury bonds to the market. Ang interest ay 3.5 per annum per year. Ang price ng bonds is 20,000. If Bank A purchase this bond, or if Geneline purchase this bond, how much is to be paid by the government to Geneline or to Bank A on January 1, 2029 or after 3 years. Pag si Geneline may pera, si Geneline may 20,000. O sabi ni Geneline, sige, bibili ako ng bond sa Philippine government. Itong 20,000. January 1, 2026. Bakit bumili si Jenny? Bumili si Jenny kasi nga after 3 years, so kanyang 20,000, ay mag-earn ng interest na 3.5% per annum. Itatlong taon yan. So pagkatapos ng 3 taon ng January 1, 2029, magkano ang babayaran ng government kay Jenny or sa bank? Of course, yung 20,000 plus interest. Diba? After 3 years, magkano ang pera ni Jenny? Told nyo. How much the government will pay to Jeneline after 3 years sabi ng government, sige, promise to Jeneline na after 3 years, tutubusin ko yung 20,000 plus interest. Ganun yung bonds. So firstly, magkano ang interest per year? Magkano per year ang interest? 20,000 multiplied by 3.5%. 700. Yan, 700 bawat isang taon. Matutuwa ka, Jenny, di ba? Kasi isang taon, no? Nag-earn ka ng 700. Eh, 3 taon yan. January 1, 2020 hanggang January 1, 2029. So, ilang taon? 3. So, magkano ang lahat ng interest? 700 times 3, di ba? 2,100 po. Okay, 1. So, on January 1, 2028 na. Babayaran ng Philippine government si Jeneline or yung Bank A. May babayad 20,000 na principal plus yung interest. Ito magkano lahat? 20,000 plus 2,1, di ba? 22,100. Yes, 22,100 after 3 years. Yan. Okay? So, may interest. Eh, pag mas malaki yung interest, mas malaki yung value, o mas malaki yung kikitain mo dyan, eh, so may ganyo kang bumili kasi nga, ito yung bonds are that is not risky, that is sureable na meron kang kikitain kasi yan ay talagang legal document, certificate yan eh. Hindi naman yan promise lang na oral, meron ka lang katibayan, meron kang bibili yung bonds na certificate sa kanila. Okay? O isang lang yan, paano pag marami kang bangkong bibili ng bonds? Yung bangko nag-offer ng bonds, lahat sila binilan mo.
So maganda yung maganda yung meron kang marami kang investment sa pag-uunan. Ito sample ng ng injecting liquidity into the market. Ito nangyari 2008. 2008, ito yung panahon na walang, ang hirap ng pera ng 2008. Ang ginawa ng mga bangko ng 2008, sila ay bili ng mga bonds ng mga bangko. Yung mga tao bumili ng mga bonds, ng mga tao. Yung central banks worldwide, sila ay bumili ng bonds ng mga bangko. Tapos tutubusin. Kasi pag sila bumili, sabihin, nagbenta, may pera. Yung mga bangko ngayon, may pera. Kasi nagbenta sila ng bonds eh. Pag maraming pera, o di liquidity. Pag maraming pera, masyadong liquid, maraming gagamitin sa operation. So, the bottom line sa isang economy, dapat pag walang pera sa circulation, mag-inject ka ng maraming pera sa circulation. Para merong magamit yung mga companies, merong magamit yung mga tao in buying and selling. Pero, hindi pwede masyadong maraming pera sa market. May limit din yan. Kaya may corridor, di ba? May limit din yan. Kasi pag masyadong maraming pera sa market, kaya nga yung central bank, hindi siya pwede mag-print ng maraming pera. Kasi delikado yan. Kung maraming pera sa market, ang mangyayari, wala nang value ang pera. Pag masyadong maraming pera sa market, yung mga bilihin tataas. Inflation. Inflate. Wala akong value ng pera. That is the reason bakit may central bank na nag-control ng interest rate, ceiling and floor, nag-control ng supply ng money sa circulation. Hindi pwede masyadong maraming pera kasi nakadepende kung ilan yung dollar reserve ng isang country, hanggang doon lang ka pwede i-implement. Okay, so ito yung quiz nyo. 1/2 crosswise